King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 573. Three Spiritual Sacred Lands. Ang Emperor ng Kamatayan ay nagpadala para sa 4 na Death Spirit Lord at sa 36 na Death Guard. Isang itim na Yin Shadow Bird ang tumili sa harap ng isang sinaunang palasyo ng kamatayan. Kasabay nito ang pagdilim ng aura ni kamatayan. Bridge of Death. Gumamit talaga si Master ng ganoon katagal na lihim na pamamaraan para ipadala ang kanyang kalooban patungo sa Kang Ocean. Isang mainit na binata ang tumunog. Isang matangkad na lalaki at pandak na babae ang naglalakad patungo sa palasyo. Ang lalaki ay isang mainit na kabataan na nakatayo sa harap ng madilim na palasyo ng kamatayan. Ang isa pang figure ay isang 8 o 9 na taong gulang na batang babae. Ang mukha ng batang babae ay kasing puti ng nyebe, ngunit ang mas hindi kapanipaniwala ay wala siyang kultibasyon. Mapuputi rin ang mga mata niya. Sa harap ng sinaunang palasyo, ang magiliw na kabataan at ang puting matang maliit na batang babae na nakatayong magkasama ay ginawang mas kakaiba ang eksena. Master. Pagod na pagod. Napatingin ang babaeng maputi ang mata sa kailaliman ng sinaunang palasyo. Ang sinaunang palasyo ay may malakas na aura ng kamatayan na humaharang sa lahat ng uri ng mental na enerhiya at pandama. Pagod. Siyempre. Napangiti ang mainit na binata at tila hindi naiinip. Hindi ka pa napupunta sa labas ng mundo, kaya hindi mo alam kung gaano kalaki ang Kang Ocean. Ang bawat isa sa 3 spiritual sacred lands ay kumokontrol sa daan-daang mga island zone, at bawat isa sa mga island zone na ito ay may 12 ng mga isla tulad ng iyong tinatawag na 9 Destiny Continent. Kudlit. Ang puting matang maliit na batang babae ay tumingin sa maliwanag at mainit na kabataan, kalahati lamang ang nakakaunawa sa kanyang sinasabi. Nakalimutan ko na hindi mo pa nga alam kung ano ang Consolidated Realm, Ascended Realm, at True Spirit Realm. Bahagyang nakaramdam ng awkward ang mainit na kabataan. Ang batang babae sa kanyang harapan ay parang isang blankong papel na walang alam. Ilang sandali pa, isang surge ng malalakas na dark aura ang lumapit sa sinaunang palasyo. Ang bawat isa sa mga aura na ito ay 2 beses na mas malakas kaysa kay Lord Wu So o ang 8 Desolate Sovereign Lord. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay mas malakas pa kaysa sa 3 Void God Realms sa labas ng Purple Saint Ruins. Kakaiba iyan. Bakit ipinatawag ni Master ang lahat ng 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard ng sabay-sabay? Bulong ng mainit na kabataan. Parami ng parami ang nagsimulang magtipon sa harap ng sinaunang palasyo at, sa loob ng 1 oras, lahat ng 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard ay natipon. Ang 4 na Death Spirit Lord ay nakatayo sa pinakaharap at parang kumikinang na mga ilaw. Walang malinaw na nakakakita sa kanila. Sa pinakamaganda, masasabi lamang na sila ay binubuo ng 3 lalaki at 1 babae. Sa likod ng 4 na Death Spirit Lord ay ang 36 na Death Guard. Bawat isa sa 36 na Death Guard na ito ay may itim na balabal at walang emosyon. Hihihi. Napatawa ang babaeng maputi ang mata nang makita ang makapangyarihang mga nilalang na ito. Siya. Hinawakan ng mainit na kabataan ang kanyang braso at nagsalita sa mababang tono. Junior Martial Sister, ang 4 na Death Spirit Lord na iyon ay pawang Void God Realms, at ang 36 na Death Guards ay mga elite sa Great Origin Core Realm. Ang normal Great Origin Core Realms ay kinakatay na parang mga sanggol sa kanilang mga kamay. Magbabago ang ekspresyon ng hindi mabilang na puwersa sa Kang Ocean kapag pinag-usapan nila ang tungkol sa 4 na Death Spirit Lord at sa 36 na Death Guard sa ilalim ng Emperor of Death. Ang 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard ay nasira na ang ilang 2-star sects noon. Isang 2-star sect. Junior Martial Sister, hindi ka ba natatakot? Matagal na bamulong ang mainit na kabataan. Hihihi. Patuloy sa pagtawa ang batang babae. Marahil sa kanyang mga mata, hindi niya alam kung paano nireranggo ang mga puwersa. Napabuntong hininga ang mainit na binata. Napakatagal niyang kausap, pero lahat ng sinabi niya ay walang kwenta. Lalala. Nagsimulang kumanta at tumalon sa paligid ng 4 na Death Spirit Lord ang puting matang batang babae. Tumigil ka.
Ang mainit na kabataan ay tumalon sa takot. Iyon ay 4 na Void God Realm Kings. Paano siya naging walang galang? Ang batang babae na ito ay maaaring ang alagad na kinuha ng Emperor kamakailan. Isang malabo, umalingaw-ngaw na boses ang narinig sa gitna ng 4 na Death Spirit Lords. Napaka-weird. Matapos siyang kunin ng Emperor bilang kanyang alagad, wala siyang itinuro sa kanya. Siya ay nasa Consolidated Realm pa rin, at iyon ay pagkatapos kumain ng isang sagradong tableta. Tinitigan ng 4 na Death Spirit Lord ang maliit na batang babae na maputi ang mata at nag-usap ng pribado. Kung ito ay isang normal na batang babae na naglakas loob na tumalon at inisin ang mga Void God Realms na ito, sila ay nililigawan si kamatayan. Gayunpaman, ang batang babae na ito ay alagad ng Emperor. Pasok ka. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng sinaunang palasyo. Gayunpaman, kahit na ito ay mahina, naging sanhi ito ng pagyanig sa puso ng 4 na Death Spirit Lords. Makalipas ang ilang sandali. Pagbati, Master. Pagbati, Emperor of Death. Ang lahat ay pumasok sa palasyo, kabilang ang kabataan at ang batang babae. Isang itim na trono ang lumutang sa hangin sa kalaliman ng sinaunang palasyo, at isang matangkad, malabong figure ang nakaupo sa trono. Tanging isang madilim na gintong korona ang makikita. Walang sino mang naroroon, kabilang ang 4 na Death Spirit Lords, ang makakakita sa mukha ng Emperor of Death sa kanilang mga mata. Hihihi. Master, pwede ba kaming lumabas ni Senior Marshal Brother at maglaro? Tumawa ang maliit na mata na may puting mata habang nakatingin sa Emperor of Death. Ang mainit na kabataan ay hindi maiwasan ang pawis para sa kanya. Ang kanilang master ay ang Emperor of Death, ang bangungot ng napakaraming tao. Kahit bilang alagad niya, natatakot siya. Maging ang 4 na Death Spirit Lord ay magalang. Bailin, ang iyong hiling ay matutupad sa lalong madaling panahon, ngunit bukod sa paglalaro, kailangan mong tulungan ang iyong Third Marshal Brother sa isang misyon. Ang boses mula sa trono ay hindi pangkaraniwang mainit at tila pinaglalaroan siya. Naging kakaiba ang mga ekspresyon ng 4 na Death Spirit Lords. Sa kanilang mga mata, ang Emperor of Death ay hindi pa naging ganito dati. Emperor, ang ibig mong sabihin ay kailangan namin ang tulong niya sa misyong ito. Hindi naintindihan ng isa sa mga Death Spirit Lord. Siguro. Ang mahinang boses ng Emperor of Death ay tila hindi rin sigurado. Ang puting matang maliit na batang babae ay isang natatanging pag-iral, at kahit siya ay hindi alam ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Master, bakit mo ginamit ang Bridge of Death para ipatawag kaming lahat? Anong uri ng misyon ito? Tanong ng mainit na kabataan. Nang marinig iyon, lahat ng makapangyarihang aura ay naghihintay ng sagot. Hihihi, sisirain ba natin ang isa pang 2-star sect? O salakayin ang ilang uri ng sinaunang mana? Maraming tao ang nahulaan. Ang misyong ito ay medyo kakaiba. Kailangan kong hulihin niyo ang isang tao ng buhay, pero kung hindi mo kaya, kahit papano gawing buo ang kanyang bangkay. Sumagot ang Emperor of Death. Kunin ang isang buhay. Nagkatinginan ang 4 na Death Spirit Lords. Anong uri ng tao ang nangangailangan ng lahat ng 4 na Death Spirit Lords? Dahil sa katotohanan na ginamit ko ang Bridge of Death, matutulog ako ng ilang taon para gumaling. Kaya naman kailangan ko kayong lahat na gawin ito. Ang taong ito ay natatangi at may walang katapusang potensyal. Huwag mo siyang maliitin. Nagbabala ang Emperor of Death. Maaari ko bang itanong kung nasaan ang taong iyon? Tanong ng mainit na kabataan. Iyon ang pinakamalaking problema. Ang taong iyon ay tiyak na magtatago, ngunit sa kabutihang palad, nagsiwalat siya ng ilang mga bakas hindi pa nagtagal, kaya nagresulta sa paggamit ko ng Bridge of Death upang kumpirmahin ang kanyang pangkalahatang lokasyon. Nang magsalita ang Emperor of Death doon, lumitaw ang isang mapa ng Kang Ocean. Ang karagatang Kang ay mayroong 3 pangunahing spiritual sacred land. True Martial Sacred Land, Floating Dreams Sacred Land, 10,000 Woods Sacred Land. Ang mga mata ng mainit na kabataan ay tumitig sa 3 lugar na may paghanga at pag-asa. Ang 3 spiritual sacred lands ay tila ang tanging mga lugar sa Kang Ocean kung saan mayroong 3 star na mga sekta. Maging ang Emperor of Death ay magalang sa 3 spiritual sacred land.
Ang lugar na iyong hinahanap ay nasa timog silangan na direksyon ng True Martial Sacred Land, sa loob ng 12 ng mga island zone na ito. Itinuro ng Emperor of Death ang isang napakaliit na lugar. Ang 12 ng mga island zone na ito ay hindi kahit isang daang bahagi ng Kang Ocean, ngunit ang mga kilay ng lahat ng 4 na Death Spirit Lords at ang mainit na kabataan ay kumunat pa rin. Ang bawat zone ng isla ay napakalaki at may mga lungsod na katulad ng 8 Desolate Mountains sa paligid nito. Higit pa rito, ang aktwal na lupain ay isang maliit na butil lamang kumpara sa karagatan. Ang distansya sa pagitan ng bawat zone ay napakalaki. Mula doon, makikita ng isa na ang pagkalkula ng posisyon ni Zhao Fang ay magiging napakahirap. Medyo malaki ang lugar. Sumang-ayon ang Emperor of Death bago muling nagsalita. Gayunpaman, bawat isa sa inyo ay may natatanging token of death. Bagamat pinigilan ng taong iyon ang aura sa pinakamababa, mararamdaman mo pa rin ito hanggat nasa malapit ka. Kaya ganyan yan. Naintindihan ng lahat. Sa kanilang token of death, madarama nila ang tao sa loob ng isang tiyak na saklaw, kaya nababawasan ang kahirapan ng 100 beses. Hindi bababa sa ito ay hindi sinusubukan na makahanap ng isang karayom sa karagatan. Umalis ka ngayon. Ang Emperor of Death ay nag-usap tungkol sa ilang iba pang mga bagay bago nagpasya. Huwang. Sarado ang tarangkahan ng sinaunang palasyo. Pinangunahan ng 4 na Death Spirit Lord ang Death Guards at lumipad palayo. Kabilang sa kanila ang mainit na kabataan at maliit na batang babae na maputi ang mata. Hindi naintindihan ng 4 na Death Spirit Lords kung bakit ipapadala ng Emperor of Death ang maliit na batang babae na ito, na walang anumang lakas sa pakikipaglaban, upang tulungan sila. Yung may God Eyes lang ang makakalaban sa God Eyes. Isang itim na whirlpool ang lumitaw sa mga mata ng Emperor of Death habang ang tarangkahan ng sinaunang palasyo ay sumara. King of Gods, Kabanata 574. Muling pagsisiyasat sa sinaunang Dream Realm. Sa walang limitasyong karagatan, sa paligid ng mga gilid ng Tianlu Islands, ang Blue Lightning Sea Skyship ay naglakbay ng palayo sa 8 Desolate Mountain. Sa loob ng cabin ng kapitan. Pang! 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 Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang pumikit bilang babala. Ang aura mula sa Eye of Death sa kaibuturan ng kanyang kaliwang mata ay lumundag. Nadama ni Zhao Fang na ang presyon at panganib sa loob ng kanyang kaluluwa ay naging mas malinaw, at siya ay napabuntong hininga na lamang. Kung hindi niya ginamit ang Void Space Eye Slash, hindi siya madarama ng Emperor of Death. Maaaring isipin na ang Emperor of Death ay dapat na sinubukang subaybayan kaagad si Zhao Fang. Gayunpaman, hindi pinagsisihan ni Zhao Fang ang kanyang desisyon. Nang hindi ginagamit ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ang Skeletal Division Leader at siya ay walang laban kay Lord Wusuo. Skeletal Division Leader. Siniyasat ni Zhao Fang ang mga pinsala ng Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Marami sa mga buto nito ang nabali, at nagkalat ang mga bitek sa buong katawan nito. Mabuti na lang at nailigtas ako ni Master sa tamang panahon, kaya pisikal na nasugatan lang ako. Ang aking pundasyon at core ay ligtas. Ngayong sumanib na sa akin ang 9 Deadly Yin Bone, makakabawi ako sa loob ng 2 buwan sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Nagpapasalamat na sabi ng Skeletal Division Leader. Tumango si Zhao Fang. Sa kabutihang palad, nilinang ng Skeletal Division Leader ang Dao of Bone Strength Enang, kaya napakahirap nito. Kung ito ay isang normal na sovereign sa lugar ng Skeletal Division Leader, hindi pa sila makakatagal ng kalahati gaya ng nangyari. Sa isang kisap mata, 2 o 3 buwan ang lumipas. Ginugol ni Zhao Fang ang karamihan sa kanyang oras sa paglilinang. Isa iyon sa mga pakinabang ng pagkakaroon ng barko. Sa panahon ng paglalakbay, maaaring gugulin ng isa ang kanilang oras sa paglilinang sa halip na lumipad. Jishui, nasaan tayo? Ang boses ni Zhao Fang ay narinig sa isipan ni Lulan Jishui. Kapitan. Yumuko si Lulan Jishui patungo sa direksyon ng cabin ng kapitan. Ang kapitan ang pinuno ng barko, at mula nang mapinsala ni Zhao Fang si Lord Wusuo, lahat ng mga mandaragat ay nagpapasalamat at nag-usisa tungkol sa kapitan. Nasaan ba tayo? Tanong ulit ni Zhao Fang.
Ginugol niya ang mga nakaraang buwan sa paglilinang at hindi nagbigay ng anumang pansin sa labas ng mundo. Kapitan, kakapasok lang natin sa labas ng hangganan ng Thousand Flowing Islands. Sabi ni Lulan Jishui. Kakapasok lang sa labas ng hangganan. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Gumastos sila ng 2 o 3 buwan para lang makalabas sa Tianluo Islands at makapasok sa Thousand Flowing Islands. Mas mabagal sila kaysa sa inaasahan niya. Kung magpapatuloy sila sa ganitong bilis, sino ang nakakaalam kung kailan sila makakarating sa teritoryo ng Floating Dream Sacred Land? Tumingin si Zhao Fang sa mapa ng Kang Ocean. Ang Kang Ocean ay may 3 malalaking spiritual sacred lands, at sila ay kasalukuyang nasa teritoryo ng True Martial Sacred Land. Ang Azure Flower Continent ay kabilang sa Azure Islands, na nasa teritoryo ng Tianluo Island Zone. Ang Tianluo Island Zone at ang Thousand Flowing Island Zone ay parehong nasa loob ng teritoryo ng True Martial Sacred Land. Ayon sa alam ni Zhao Fang, kinokontrol ng True Martial Sacred Land ang ilang daang zone tulad ng Tianluo Island Zone. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kalayo ito mula sa isang espiritual na sagradong lupain patungo sa isa pa. Kapitan, dahil nagtago tayo sa kailaliman ng karagatan, mas mabagal ang ating takbo. Ang pagkakaiba ay maaaring hanggang 10 beses. Higit pa rito, umiikot na kami sa mga makapangyarihang hayop. Maraming beses nang inatake ang barko. Paliwanag ni Lulan Jishui. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Ang paglaban sa loob ng karagatan ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya, at kailangan nilang lumayo sa kanilang paraan ng maraming beses. Sa kabutihang palad, ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay isa sa mga pinakamahusay na barko sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Ang mga depensa nito ay maaaring tumagal ng ilang mga hit mula sa isang normal na soberano, at ito ay lubhang patago. Ngunit kahit na ganon, hindi posible para sa Blue Lightning Sea Sky Ship na malayang maglakbay sa karagatan. Mayroong higit pa sa ilang mga hayop sa karagatan na nakarating sa Origin Core Realm. Ang ibabaw ng barko ay nasira sa iba't ibang antas. Kung magpapatuloy ito, bababa ang bilis at malalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga mandaragat. Iniulat ni Lulan Jishui. Ano ang iyong mungkahi kung gayon? Hindi mapigilan ni Zhao Fang na kuskusin ang kanyang noo. Ang mga bagay ay hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Sa tingin ko, dapat tayong lumipad sa himpapawid. Ang paglaban ng hangin ay mas maliit kaysa sa karagatan mismo, at ang pagkakataong makatagpo ng mga hayop ay mas mababa. Iminungkahi ni Lulan Jishui, at kinailangang aminin ni Zhao Fang na naisip niya ito ng lohikal. Gayunpaman, hindi. Agad namang umiling si Zhao Fang at itinanggi ito. Bakit? Hindi naintindihan ni Lulan Jishui. Masyadong lohikal ang sinabi niya. Ngayong nakapasok na sila sa isang bagong island zone, ang banta ng 3 sekta at ang 8 Desolate Mountain ay mas maliit, kaya dapat nilang pataasin ang kanilang bilis. Hindi mo na kailangang tanungin kung bakit. Kung tungkol sa pinsala sa barko, subukang ayusin ito. Hindi nagpaliwanag si Zhao Fang. Ang totoong panganib na kinakaharap nila ngayon ay ang Emperor of Death, hindi ang 3 sekta. Dahil naputol na ang koneksyon sa pagitan nila ng alakdan, hindi na siya maramdaman ng 3 sekta. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa Emperor of Death. Mayroon siyang ilang pamamaraan na maaaring makaramdam ng aura sa loob ng katawan ni Zhao Fang. Ang walang limitasyong karagatan ay may kakayahang paghigpitin ang spiritual sense. Ito ay isang natural na hadlang. Si Zhao Fang ay may sariling iniisip. Sa pagitan ng bilis at kaligtasan, pinili ni Zhao Fang ang huli ng walang pag-aalinlangan. Skeletal Division Leader. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay pumasok sa 10,000 Ghost Pearl. Pagkaraan ng ilang buwang ito, ang mga pinsala ng Skeletal Division Leader ay gumaling, at mas mabilis din kaysa sa inaasahan. Hindi lamang gumaling ang mga sugat ng Skeletal Division Leader, nakapag-focus ito sa plano ng 100 Corps. Master, 75 bangkay na ngayon ang dinalisay. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay may bahid ng kagalakan, at ang balita ay nagpasaya din kay Zhao Fang. 75. Unti-unting lumalapit ang finish line. Ang bawat sinumpaang Ghost Corps ay nasa pinakamataas na True Lord rank, at pagkatapos lamunin ang napakaraming beast at sovereign essences,
ang kapangyarihan ng sumpa ay lumampas sa orihinal na sumpa mula sa Forbidden Ground of 800 Graves. Ang Forbidden Ground of 800 Graves ay ang galit na nabuo mula sa pagkatay ng 100 True Lord ranks, habang ang Ghost Corps Cursed Array ni Zhao Feng ay nakuha ang asensya ng mga Sovereign. Ayon sa Skeletal Division Leader, kapag ang Ghost Corps Cursed Array ay lumamon ng 100 Sovereigns, ang lakas nito ay tataas ng mabilis. Ituloy mo lang. Tumanggaw si Zhao Feng at binawi ang kanyang malay. Sa loob ng cabin ng kapitan, muling ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Ang kanyang pag-unawa at paglilinang ay patuloy na tumaas sa nakalipas na 2 o 3 buwan. Papalapit na siya sa pinakamataas na True Lord rank, ngunit hindi siya makakalusot sa loob ng maikling panahon. Higit pa rito, magiging mahirap para sa kanyang paglilinang na makalusot sa walang limitasyong karagatan kung saan walang gaanong Heaven-Earth Yuan Qi. Punta tayo sa lugar na yon. Napaisip si Zhao Feng. Shua. Pumasok ang kanyang kamalayan sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Sa loob, lumawak ang lawa sa humigit kumulang 27 yarda. Sa gitna ng lawa ay isang mahiwagang whirlpool. Isang mahinang sinaunang aura ang lumabas mula sa mahiwagang whirlpool, at maingat na inilagay ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan dito. Shua. Nagdilim ang isip ni Zhao Feng at, tulad ng huling pagkakataon, pumasok sa isang panaginip na estado. Ancient Dream Realm. Dumating si Zhao Feng sa isang tiwangwang na bahagi ng lupa. Ang piraso ng lupang ito ay napakaluma. Walang mga palatandaan ng pagtatayo kahit saan, at ang nakatayo lamang dito ay nakaramdam ng pressure sa kaluluwa ni Zhao Feng. Ang Ancient Dream Realm na ito ay lubos na naiiba sa katotohanan. Ang lahat ay napakaluma at simple. Naramdaman ni Zhao Feng ang Heaven-Earth Yuan Qi dito. Dito nagmula ang sinaunang aura na inilabas mula sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Ang bawat butil ng alikabok at buhangin ay naglalaman ng hindi maarak na kapangyarihan. Magpatuloy. Ang katawan at kaluluwa ni Zhao Feng ay nahaharap sa walang limitasyong presyon sa bawat sandali. Kalahating hininga. Isang hininga. 2 hininga. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kalooban para harapin ang pressure. Naalala niya, noong nakaraan, 3 hininga lang ang nagawa niyang manatili rito, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ang pressure. Woo! Naramdaman ni Zhao Feng ang pag-ikot ng kanyang katawan sa sakit. Ang kanyang mga buto ay tumitili, at ang kanyang dugo ay nakaharap sa aura ng mundong ito. Kung mas lumalaban si Zhao Feng, mas malakas ang puwersa mula sa sinaunang mundong ito. Ang tanging bahagi ng kanyang katawan na hindi na pressure ay ang kanyang God's Spiritual Eye. Binawasan ng God's Spiritual Eye ang pressure mula sa mundong ito at ginawa ito upang si Zhao Feng ay hindi isang tagalabas, kung hindi, siya ay sasabog at mamatay kahit na siya ay 10 beses na mas malakas. 2 hininga. 3 hininga. 4 na hininga. Naramdaman ni Zhao Feng na naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Sa wakas, sa 4.5 paghinga, hindi na nakapagpatuloy si Zhao Feng. Wow! Si Zhao Feng ay nagluwa ng isang subo ng dugo at ang kanyang isip ay naging itim. Sa sandaling bago siya mawala, sinipsip ni Zhao Feng ang isang hininga ng sinaunang aura. Sa susunod na sandali, sa cabin ng kapitan, sa kailaliman ng walang limitasyong karagatan. Shua! Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at pinunasan ang dugo sa kanyang labi. Ang pinsala mula sa Ancient Dream Realm ay lumitaw din sa katotohanan. Naranasan din niya ito sa huling pagkakataon. Biglang naramdaman ni Zhao Feng ang sinaunang aura sa kanyang katawan na unti-unting kumalat. Gaya ng ginawa nito, gumaling ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang kapangyarihan ng bloodline sa kanyang katawan ay tila isang tagtuyot na lupain na sumisipsip ng tubig pagkatapos ng ulan. King of Gods, Kabanata 575. Balhina. Ang huling hininga niya sa Ancient Dream Realm ay kumakalat na ngayon sa kanyang katawan. Hindi ka panipaniwala, pinalakas ng sinaunang aura na ito ang kanyang katawan at kaluluwa. Ito. Ang pinsalang nakuha sa loob ng sinaunang Dream Realm ay makikita sa katotohanan. Ang mga bagay sa loob nito ay maaari ding ilabas. Nabalisa ang isip ni Zhao Feng. Bagamat ang Ancient Dream Realm ay tila lubhang makatotohanan, si Zhao Feng ay pumasok lamang ng may kamalayan.
Mula sa kanyang pananaw, ito ay karaniwang isang ilusyon. Gayunpaman, ang resulta ay hindi kapani-paniwala. Napagtanto ni Zhao Feng na ang Ancient Dream Realm ay hindi lamang isang simpleng mental energy world. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Feng at nagsimulang sumipsap ng bahagi ng sinaunang aura na lumabas. Pagkatapos ng lahat, hindi lubos na maabsorb ng katawan ni Zhao Feng ang aura, kaya ang natitirang bahagi ay hinigop ng maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tila labis na nasa sabik matapos masipsap ang sinaunang aura. Mukhang malaki ang naitutulong sa akin ng aura na ito. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Una, parang nalinis at napalakas ang bloodline niya. Ito ay kadalasang nangyayari lamang kapag ang isang tao ay nagkaroon ng husay na tagumpay. Halimbawa, mula sa Ascended Realm hanggang sa True Spirit Realm, ang estado ng pag-iral ng isang tao ay magbabago. Ang aking katawan at bloodline ay parehong naging mas malakas. Marahan na sinuntok ni Zhao Feng at naramdaman na mas malakas ang kanyang katawan kaysa dati. Ang pinakahalatang pagbabago ay ang kanyang bloodline power. Ang aura ng kanyang bloodline ay mas dalisay ngayon, at mayroon pa itong mga senyales ng pagsubaybay pabalik sa kanyang ninuno. Boy! Isang alon ng tubig ang nakapalibot kay Zhao Feng at ang enerhiya ay mas dalisay kaysa dati. Isang aura mula sa sinaunang panahon. Bahagyang nanginig ang Ice Imperial Spear, at nagsimulang gumising ang lamig sa loob nito. Tila narinig ni Zhao Feng ang isang boses. Ito marahil ang espiritu ng sandata sa loob ng sandatang pamana ng Earth Grade. Ang mga sandata ng Earth Grade ay mga item lamang sa ibaba ng Heaven Grade, at hindi bihira para sa kanila na magkaroon ng mga espiritu. Ang Ice Imperial Spear ay bahagyang hindi kumpleto, ngunit tila nakabawi at lumakas ito ng kaunti ngayon. Natagpuan ni Zhao Feng na ang Ice Imperial Spear ay maaari ding sumipsap ng isang maliit na tipak ng sinaunang aura mula sa Ancient Dream Realm. Dahil sa mga pagbabagong iyon, nagulat at natuwa si Zhao Feng. Isang munting hininga lamang mula sa sinaunang Dream Realm ay may napakaraming gamit. Ang maliit na pas ang magnanakaw, ang kanyang sandata sa Earth Grade, at si Zhao Feng mismo ay nakinabang dito. Pagkalipas ng 3 araw, gumaling ang mga sugat ni Zhao Feng, at muli siyang pumasok sa Ancient Dream Realm. Sa pagkakataong ito, nagawa ni Zhao Feng na tumagal ng 5 paghinga, at sa loob ng 5 hiningang iyon, dobleng beses na nasipsap ni Zhao Feng ang sinaunang aura kaysa dati. Sinubukan ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang makakaya upang lubos itong makuha. Ang aura na ito ay nag-upgrade sa mga katangian ng kanyang katawan at tila binago ang kanyang estado ng pagkatao. Naging dalisay din ang kanyang bloodline power. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umupo kay Zhao Feng at mabilis na hinigop ang aura mula sa Ancient Dream Realm. Source of True Spirit. Nagningning ang mga mata ni Zhao Feng habang pinapasok niya ang ilan sa Ancient Dream Realm aura sa kanyang Source of True Spirit. Nagulat na naman siya. Nang makuha ng kanyang Source of True Spirit ang sinaunang aura, ang kapangyarihan ng Wind Lightning ni Zhao Feng, kabilang ang Purple Destruction Lightning, ay nalinis at naging mas dalisay. Siyempre, lahat ng mga pagtaas na ito ay napakaliit at mararamdaman lamang kapag nakatutok ang isa. Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin si Zhao Feng. Ang aura na ito ay napaka-epektibo sa lahat. Tulad nito, 3 beses pang pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm, at ang maximum na tagal ng oras na natagalan niya ay 8 hininga. Siyempre, habang tumatagal siya, mas malala ang mga sugat niya at mas matagal siyang kailangang gumaling. Makalipas ang 3 beses, ang katawan at bloodline ni Zhao Feng ay lumakas ng husto. Nadama niya na ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan, at, sa loob lamang ng isang maikling buwan, ang kanyang katawan ay may hahambing sa ilang mga soberano. Ang kanyang pinagmumulan ng tunay na espiritu ay naging mas dalisay din. Kung magpapatuloy ito, malapit na akong makapasok sa pinakamataas na True Lord rank. Si Zhao Feng ay puno ng pag-asa. Dahil sa katotohanan na ang kanyang mental energy level ay umabot na sa level ng isang sovereign, kapag naabot na niya ang peak True Lord rank, siya ay agad na aakyat sa half-step Origin Core Realm. Ang Blue Lightning Siskai ship ay dumaan sa karagatan na parang isda.
Boom! Sa isang tiyak na sandali ng oras, isang napakalaking at malakas na aura ang lumitaw sa harap ng barko. Hindi maganda, parang may napakalakas na halimaw sa harapan natin. Nagpadala si Lulan Jishui ng mga utos sa mga mandaragat sa control room, at naabala rin si Zhao Fang. Ang aura sa unahan ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga soberano, at mula sa tunog nito, tila ito ay isang malaking hayop. Hayaan mo akong makita. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God's spiritual eye. Shua! Isang napakalaking balyina na ilang milya ang lapad ang nakita. Ang balyina na ito ay talagang ang pinakamalaking hayop na nakita ni Zhao Fang. Sa pamamagitan lamang ng pag-splash sa paligid, maaari itong lumikha ng 12-dosenang milya ang lapad na mga alon na maaaring bawain ang mga lungsod. Ito ang isa sa pinakamalaking hayop sa karagatan, ang walang limitasyong balyina sa karagatan. Bulalas ni Lulan Jishui at namuti ang mukha niya nang makita ang imaheng ipinadala sa kanya ni Zhao Fang. Walang limitasyong balyina sa karagatan. Ang maalamat na hayop. Kumbaga, kapag mature na, ang battle power nito ay maihahambing man lang sa isang soberano. Nagulat ang mga mandaragat sa barko at mabilis na nakipagtulungan kay Lulan Jishui. Shua! Muli na namang tinatakan ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng kanyang mata at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay napakalaki, at ang puwersa ng buhay nito ay napakalakas. Kahit na ang mga sovereign ay hindi makayanan ito. Iwasan ito, dali. Sinubukan ni Lulan Jishui at ng mga mandaragat ang kanilang makakaya upang iwasan ang lugar. Boom! Boom! Ang balyina ay lumundag at ang katawan nito ay lumikha ng malalalim na kalabog. Sa harap ng balyina na ito, ang Blue Lightning Sea Skyship ay isang maliit na tuldok lamang. Pang! Ang Blue Lightning Sea Skyship ay itinapon sa karagatan, at lahat ng nasa barko ay nawalan ng balanse. Skeletal Division Leader. Umungol si Zhao Fang. Oo, Master. Lumitaw ang Skeletal Division Leader at hinarangan ang isang alon sa harap nila. Ang alon na ito ay sapat na upang patayin ang mga normal na True Lord ranks, ngunit ang mga buto ng Skeletal Division Leader ay napakatigas matapos sumanib sa 9 Deadly Yin Bone, kaya maaari nitong harangan ang mga atake ng mga sovereign. Itakda ang formation. Ikinaway ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila at nagsimulang kumalat ang kapangyarihan ng sumpa. Ho! Mahigit sa 80 Ghost Corpses ang lumitaw sa Ghost Corpse First Array, at ang kapangyarihan ng sumpa ay umabot sa hindi makapaniwalang antas. Sa isang kisap mata, whoosh, whoosh, whoosh. Ang kapangyarihan ng sumpa ay naging mga ahas at dragon na 100 yarda ang haba na umatake sa walang limitasyong balyina sa karagatan. Shoo! Kahit na ang isang bagay na kasing lakas ng walang limitasyong balyina sa karagatan ay naubos ang life force nito dahil nabura ito ng Ghost Corpse First Array. Woo! Ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay umungal at yumanig sa karagatan. Anong malakas na life force? Kahit na ang isang normal na Small Origin Core Realm ay hindi makakatagal ng 10 paghinga laban sa Ghost Corpse First Array. Natigilan si Zhao Fang. Ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay napakalaki, at ang puwersa ng buhay nito ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa ibang mga soberano. Sa mga tuntunin ng battle power, ilang mga normal na sovereign ang tiyak na hindi makakatapat nito. Boom! Ginamit ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corpse First Array para protektahan ang barko habang nakikipaglaban ito sa walang limitasyong balyina sa karagatan. Sa simula, ang Skeletal Division Leader ay walang anumang bentahe, ngunit sa paglipas ng panahon, ang walang limitasyong puwersa ng buhay ng balyina sa karagatan ay patuloy na naaalis at hinihigop ng Ghost Corpse First Array. Makalipas ang isang oras, ang balyina na ilang milya ang lapad ay mahina at hindi na makalaban sa Skeletal Division Leader. Hihihi. Ang pagkain ng malaking blockhead na ito ay mas mabuti kaysa sa paglamon ng ilang sovereigns. Ikinaway ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila. Sa sandaling ito, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa napakalaking katawan ng balyina, at ang katawan nito ay nagiging balat at buto. Nang makita ito ng mga mandaragat sa loob ng barko, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga buto. Ang Ghost Corpse First Array ay umabot sa isang nakakatakot na antas. 82 sinumpaang bangkay ng multo.
Tumango si Zhao Fang. Boom! 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 Sa sandaling ito, sunod-sunod na umalangaw-ngaw at napakalaking splashes. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay kumaibot. Hindi maganda. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang napakalaking aura, wala sa kanila ang mas mahina kaysa sa balyina na nasa harapan nila. 1, 2, 3. Sa isang maikling sandali, naramdaman ng Skeletal Division Leader ang halos 10 walang limitasyong mga balyina sa karagatan, at ang bilang ay dumarami pa rin, dahilan upang tumalon ito sa takot. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng labanan ng bawat balyina ay maihahambing sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, at napakahirap nilang patayin. Umatras. Malamang marami na tayong nakilala. Bulalas ni Zhao Fang. Ang Skeletal Division Leader ay hindi na nang ahas na lumaban pa. Agad nitong iniligpit ang Ghost Corps First Array. Gulo. Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay bumiyahe sa pinakamabilis nitong bilis habang umaandar ito patungo sa ibabaw. Hanggat umalis tayo sa karagatan, ligtas tayo. Alam ito ni Zhao Fang at ng kumpanya. Ang karagatan ay teritoryo ng mga balyina, at ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay maaaring maglakbay ng mas mabilis sa kalangitan. Bam! Bam! Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay nagtagumpay sa ilang pag-atake. Mahigit sa 100 napakalaking figure ang sumara sa maliit na barko. Sa paglipas ng panahon, ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay umiwas sa mga bibig ng ilang mga balyina at nakapasok sa himpapawid. King of Gods, Kabanata 576. Nilamon. Itinabi ng Blue Lightning Sea Sky Ship ang tubig at tumilapon sa hangin. Boom! 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 Ilang mga balyina ang tumalon sa likuran nila, halos hindi nawawala ang barko. Ang pinakamalapit ay ilang yarda lamang ang layo mula sa lamunin ang maliit na barko. Sa pagpasok ng barko sa himpapawid, dahan-dahan itong ham-attack papalayo sa walang limitasyong mga balyina sa karagatan. Ang mga balyina ay may kalamangan sa karagatan, ngunit ang langit ay hindi kanilang teritoryo. Mahigit 100 balyina ang sumunod sa kanila sa himpapawid, ngunit hindi nila naabutan ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Bamantong hininga ang lahat ng nasa barko. Dahil nakapasok na tayo sa himpapawid, ang mga balyina ay hindi na makakahabol ngayon. Nagsimulang magpahinga si Lulan Jishui at ang kumpanya. Si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay nagawang harapin ang 1 o 2 balyina. Ngunit ang isang buong grupo sa kanila ay masyadong nakakatakot. Hindi ko akalain na makikita natin ang maalamat na walang limitasyong mga balyina sa karagatan. Ayon sa mga alamat, ang mga balyina ay napakalaki, at ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang katawan ay ang kanilang kakanyahan ng dugo sa puso. Asensya ng dugo sa puso. Ang mga mandaragat ay nakipag-usap ng may nasasabik na mga ekspresyon habang nakatingin sila sa 2 balyina na humahabol pa rin sa kanila. Nang marinig ni Zhao Fang ang pag-uusap nila, nagpakita rin ng interes si Zhao Fang. Sa usapin ng life force, ang isang mature na walang limitasyong ocean whale ay mas malakas pa kaysa sa toe-earing triyaw. Sa pag-iisip pabalik sa mga benepisyo na dinala ng toe-earing triyaw kay Zhao Fang, ang halaga ng walang limitasyong mga balyina sa karagatan ay hindi nasusukat. Ang kakanyahan ng dugo ng puso ay ang kakanyahan ng dugo sa loob ng kaibuturan ng puso ng balyina, at kapag naligo ang isang tao dito, may kakayahan itong itaas ang estado ng pag-iral ng isang tao. Napakabisa nito para sa mga nasa True Lord rank, at maaari pa itong makaapekto sa isang sovereign. Ipinaliwanag ni Lulan Jishui ang epekto ng walang limitasyong asensya ng dugo ng puso ng mga balyina sa karagatan kay Zhao Fang, at ang kanyang mga mata ay nag-iinit habang nakatingin sa mga balyina sa likod nila. Iniisip lamang kung gaano kalaki at kalakas ang isa sa mga balyina na iyon, gaano kaya katatag ang kanilang mga puso. Ang kanilang asensya ng dugo sa puso ay katumbas ng kung ano ang Wood Spirit Essence Soul sa toe-earing triyaw. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay ang Wood Spirit Essence Soul ay tumulong sa kaluluwa ng isang tao samantalang ang Heart Blood Essence ay tumulong sa cultivation at state of being. Ang kapangyarihan ng aking kaluluwa at mental na enerhiya ay parehong nakarating sa Origin Core Realm. Ang kulang na lang sa akin ay ang aking paglilinang. Tumibok ang puso ni Zhao Fang. Ang kakanyahan ng dugo sa puso ay lubhang nakatutokso.
Ito ay perpekto para sa kanya. Dahan-dahan ng kaunti. Nagpa siya si Zhao Feng. Kung ang barko ay lumipad ng napakabilis, ang mga balyena ay mayayanig. Naunawaan ni Lulan Jishui ang intensyon ni Zhao Feng at maingat na binawasan ang bilis ng barko. Sa ngayon, may 4 o 5 balyena pa rin ang humahabol sa likod ng barko. Pagkatapos ihagis ang 2 o 3 pa at mag-iwan lamang ng 1 o 2, maaari nating isipin ang pag-atake sa kanila. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang spiritual sense para makita ang sitwasyon sa likod. Mula noong insidente sa Eye of Death, hindi nang ahas si Zhao Feng na madaling gamitin ang mga kakayahan ng inspection ng God's spiritual eye, kaya kadalasang ginagamit niya ang spiritual sense sa halip. Bagamat ang spiritual sense ay hindi kasing tumpak ng God's spiritual eye, ito ang ginamit ng karamihan sa mga cultivator. Sa paglipas ng panahon, ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay nagpapanatili ng isang tiyak na distansya sa pagitan ng mga balyena. Makalipas ang 1 oras, Kapitan, ang mga balyena na ito ay medyo matalino at lahat ay magkakasama sa isa't isa. Sabi ni Lulan Jishui. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Napansin niya rin iyon. Ang isang mature na balyena ay maaaring talunin ng Skeletal Division Leader at siya, ngunit 2 balyena ang magiging problema. Kahit na ang Great Origin Core Realm ay authorized mula sa 4 o 5 balyena. Sa sandaling ito, isang mahinang dagandong ang nagmula sa malapit na karagatan. Ano ang tunog na iyon? Naramdaman ng mga mandaragat sa loob ng barko na umikot at umikot ang kanilang dugo, at hindi sila makatayo ng tuloy-tuloy. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Bumigat ang kanyang katawan, at nakaramdam siya ng mapanganib na sensasyon mula sa malalim na dagandong. Boom! Nang malapit na niyang gamitin ang kanyang spiritual sense para tuklasin ang nangyayari sa ibaba, biglang may hindi mapigil ang pagsipsip na nagmula sa karagatan. Hindi maganda. Tumakbo. Nakita ng spiritual sense ni Zhao Feng ang isang napakalaking balyena. Ang itim na bibig lamang ay sapat na upang lamunin ang isang maliit na bundok. Pakiramdam ng mga mandaragat ay hindi makahinga. Ang aura mula sa hayop na ito ay sumipsip pa sa Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Ginawa ng Blue Lightning Sea Sky Ship ang lahat ng makakaya upang lumipad, ngunit mas lumawak ang bibig at huminga, na nagpababa sa bilis ng barko. Isang napakalaking katawan ang lumipad palabas ng karagatan. Isa itong napakalaking walang limitasyong balyena sa karagatan na 10 milya ang haba. Huminga ng malamig ang lahat sa loob ng barko, at natulala si Lulan Jishui. Sa harap ng kapangyarihang ito, ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay walang pagkakataon na lumaban. Nagsimulang sumigaw ang lahat sa loob ng barko habang ang langit ay nabura. Ang barko ay pumasok sa walang limitasyong katawan ng balyena sa karagatan. Napalunok ito habang nilalamon ang katawan. Nahihilo ang lahat sa loob ng barko, ngunit ang mga mata lamang ni Zhao Feng ang kumikislap ng mahinahon habang nagmumuni-muni. Matapos masipsap ang aura mula sa Ancient Dream Realm, ang katawan at bloodline ni Zhao Feng ay parehong nalinis at mas malakas kaysa dati. Sa mga tuntunin ng purong pisikal na lakas, siya ay maihahambing sa isang soberano. Kaya naman, napapanatili pa rin niya ang kanyang kalmado sa ganitong sitwasyon. Ang balyena na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga balyena. Ito ay hindi bababa sa Great Origin Core Realm. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang life force nito? Malamang nasa paligid ito ng Void God Realm level. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang spiritual sense upang tumingin sa paligid. Sa laki, ang balyena na ito ay higit sa 2 beses na mas malaki kaysa sa mga nauna. Ang isang ito ay malamang na isang pinuno sa mga balyena. Mapait na ngumiti si Lulan Jishui, at ang ekspresyon ni Zhao Feng ay nagsimulang maging solemn na pagkatapos tumingin sa paligid. Ang lakas ng labanan ng balyena na ito ay tiyak na lumampas sa 8 Desolate Sovereign Lord at Lord Husuo. Ang laki ng balyena na ito ay napakalaki. Kahit na ginamit ko ang Void Space Eye Slash, hindi nito banta ang mga organo nito. Nahulog ang puso ni Zhao Feng. Halimbawa, ang puso ng balyena na ito ay mas malaki pa sa isang normal na silid, ngunit ang Void Space Eye Slash ni Zhao Feng ay halos 1 metro lang ang haba.
Kung masyadong malaki ang bagay, hindi ito ma-attack ni Zhao Fang. Ang 1 metro ay wala sa balyina. Sa karamihan, ito ay tulad ng pagputol ng isang daliri. Kahit na ang Void Space Eye Slash ay ang pinakamalakas na eye bloodline technique ni Zhao Fang, walang perpektong teknik sa mundo. Ang laki ng mismong balyina ay sumalungat sa Void Space Eye Slash at, sa isang tiyak na lawak, karamihan sa mga single target na pag-atake. Sa puntong ito, nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Gulo-gulo. Ang Blue Lightning Sky Ship ay nahulog sa isang malagkit na likido. Hindi maganda, iyon ang acid sa tiyan ng balyina. Bulalas ni Lulan Jishui. Acid sa sikmura. Ang spiritual sense ni Zhao Fang ay nakaramdam ng napakalakas na puwersang lumalabag. Ang normal True Lord ranks ay matutunaw kaagad sa sandaling hinawakan nila ito. Ang walang limitasyong mga balyina sa karagatan ay lumalamon ng maraming hayop o tao o kahit na mga barko at tinutunaw ang mga ito sa loob ng katawan nito. Sabi ng isang matandang marino. Tinakpan ng malagkit na likido ang buong barko. Bagamat ginawa ni Lulan Jishui at ng kumpanya ang kanilang makakaya, wala silang magagawa. Pinahinto ng malagkit na likido ang barko at tinatakan ito. Kapitan, ano ang dapat nating gawin? Nawalan ng kulay ang mukha ni Lulan Jishui. Ipinatawag ni Zhao Fang ang Skeletal Division Leader at nagsimulang talakayin ang isang plano sa lahat. Kung tutusin, limitado ang kanyang kaalaman sa balyina. Gaano katagal makakatagal ang barko? Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang na ang Blue Lightning Sky Ship ay unti-unting natutunaw. Ang Blue Lightning Sky Ship ay ginawa mula sa mga bihirang materyales, kaya ito ay lubhang nababanat sa pagguho. Ang mga depensa nito ay maaari pang harangin ang isang soberano ng ilang sandali. Ngunit ang acid ay napakalakas din. Nagsimulang magsalita ang lahat at dumating sa isang conclusion. Ang Blue Lightning Sky Ship ay maaaring tumagal ng hanggang 1 buwan ng higit pa. Kung mayroon tayong sapat na Primal Crystal Stones at panatilihin ang defensive array, maaari tayong tumagal ng 2 o 3 buwan. Nagsimulang kumilos ang mga mandaragat. Ang Blue Lightning Sky Ship sa lalong madaling panahon ay kumikinang na may manipis na kulay abo-asol na liwanag, na hamarang sa malagkit na likido. Captain, ang acid ay napakalakas, kaya isang malaking halaga ng Primal Crystal Stones ang gagamitin upang mapanatili ang array. Apurahang sabi ni Lulan Jishui. Huwag mag-alala, patatagin mo muna ang sitwasyon. Ang boses ni Zhao Fang ay kalmado at walang emosyon. Kumuha siya ng maraming Primal Crystal Stones mula sa Purple Saint Ruins. Gulo. Ang balyina ay lamusong pabalik sa karagatan at nilamon ang lahat ng dinadaanan nito. Sa lugar na ito, ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay isa sa mga hayop sa tuktok ng food chain. Master, mayroon akong 50 hanggang 60% na posibilidad na masira ang acid sa aking katawan, ngunit hindi ko alam kung makakatakas ako. Sabi ng Skeletal Division Leader, at napabuntong hininga si Zhao Fang. Ang mga buto ng Skeletal Division Leader ang pinakamalakas sa grupo, at sila ay lubhang nababanat sa pagguho. Kung kahit na ang Skeletal Division Leader ay walang mataas na pagkakataong makatakas, malamang na ang iba ay hindi rin makakaligtas. Makalipas ang 1 oras, lamusong ang balyina sa kailaliman ng karagatan. Whoosh! Whoosh! Boom! Ang mga alon ay humahampas at umikot, at ang bilang ng mga makapangyarihang aura ng hayop ay nagsimulang dumami. 1 dosina. Ilang dosina. 100. Sa palagay ko ay napasok na natin ang isang kawan ng walang limitasyong mga balyina sa karagatan.